Sabi sa akin na yun lang, sakay mo sa bus, pipikapin kita sa Pamyas, dadalhin natin sa Bulacan at lahat ng rambutan, dito natin ikikita. Sabi ko siya, bahala ka. Kinarga ko ang rambutan sa Jack, pagdating sa Pamyas, dumating siya. Bagong L300 ang kakargahan ng aking rambutan. Nang yung mga langgam ay magpaspana sa mga upuan ng bagong L300. Pagka daming langgam, sabi nung anak kay Daddy, ang dami na pong langgam. Sabi nung kamay, tumahimik ka na, bayaan mo kay pastor yan. Ako'y nahihiyak. Ang magagawa, wala na na buhay. Dinala namin sa lahat ng mga kakilala niya ang aming rambutan. Palibasa kami, takot ako ng takot. Sige po, may tawag. Salamat po, mura na po ito. Thank you very much. Na kami umuwi ng bahay at aking ibubo ang rambutan. Sa kalagitnaan ay marami ang pangit. Nang aking kwentahin, hindi na ako kikita. Sabi ko, kapatid, paano kaya ito? Kinabukas ay aking ikitin na ito, tingin ko hindi na ako kikita. Nang makita niya na aking ibinibinta ang rambutan sa murang dalaga. Nasabi sa aking pastor, aba, ay parang malihiyan. Dahil layo ng pinanggalingan mo, wala ka pang kikitain. Sabi ko, ito'y negosyo, loko. Kapatid, ipagpapasensya mo. Hindi ko isasala ang pangalan ko bilang pastor sa halagang 3,000 piso. Rambutan lang ito, kasi sasabihin ko dito sa Bulacan, nako, yan si pastor Sargento ang nagtinda ng rambutan, ang daming pulo, mahal pa. Ngayon ako'y babalik ng Bulacan, iniwan ko ang rambutan, kung sino may gusto kumuha, bahala kayo, kung gusto nyo magbigay, okay, babalik ako magsisermon with power, with spirit, because I know I was called and chosen by God. Yes, brethren, there are hardships and difficulties in life. There's a lot of Goliaths around us, but we can stand firm because of God, our captain is Jesus. He can turn the water into wine. He can make miracles. Lo and behold, look at Pastor Sarmiento. It looks earning 20,000 pesos a month. Go, I don't have job. Di ba? Go for it. God's amazing grace is sufficient. God's trust and God's providence are for those people who come boldly and honest in His presence. Amen? Mga minamahal mga kapatid, sa ating fellowship na ito, maranasan nating pakinangin ang ating mga jabar. Minsan ay nakakahiya na marinig tayo bilang mga Adventist. Alam nyo, iwan ko kung tayo ba talaga yung mahihina ang ulo. Kung tayo ay may problema. Kasi nakikita ko mga church natin talagang kawa-awa. Mga gwapo na, pero yung ganda na university natin, pamantasan ng matatalino. Pero kung babalikan natin, wow! Doctor in physiology, and they don't know how to fish. They are fishermen, and they don't know how to fish. Brethren, you are Seventh-day Adventists, and yet you cannot share the life. You cannot proclaim Jesus in your life. You are not a Seventh-day Adventist. An Adventist people being called and chosen by God can reflect the glory of God. His honor, His praises will be worthy for Him because it reflects in our lives. Alam niyo mga minamahal mga kapatid, hindi po ako nagyayabang. But I have something in my life. Alam mo, subukan niyo yung maraming pastor. Ako po'y natatawa at natutuwa din sa aking buhay. Kahit pagaligali. Ang aking po mga kapatid natutuwa sa aking sermon. Ngayon, hindi ko naman alam na sila'y parinito eh. Pero palibasa, gusto nila ang marinig mag-sermon, sila yung naparito. Yung ibang mga kapatid na may pastor, ayaw makinig na sermon ng kanilang kapatid. Kanina madaling araw, mga alas 2 na madaling araw, ako ay nagpo-computer sapagkat aking hinahanap ang mga sermon aking may dadala ngayong umaga. Lo and behold, na lumabas ang aking pamangkin
kapatid na nasa ibang bansa. Ang sabi ay, Tito, musta ka? Ako'y okay. Dito umaga na, makitising ka ba? Happy Sabbath. Ako nga po ay magsisermon bukas, fellowship na ngayon ng dito sa EUB. Sana unayan. Marinig ko sana ang iyong sermon. Miss na miss ko na dito. Wow! I'm proud and happy because I know I can proclaim the name of God being called and chosen. I can tell the people, I can tell the congregation, though you are persecuted, though you are in difficulty, Jesus is with you. Alam nyo, nang kami bumalik galing abroad, ang aking anak ay nagkasakit. Sa kanyang pagkakasakit, sila ay dinala ko sa Mamsi, Manila Adventist Medical Center. Una ay sa Kalamba, gumastos kami ng 27,000 pesos. Sa isang tao ng trabaho, sakit ng 27,000. Binalik ko ng EUP, pumapasok isang araw, text na naman ang sabi ng anak ko, Papa, masakit na naman ang aking tiyan. Oh, paano ito? Sige, dalhin sa Mamsi. Pagdala sa Mamsi, wow. Mamsi, hospital na makalusungin. Panginoon, tulungan mo naman ako kabayan. Dahil sa Panginoon, ang Mamsi, hospital na walang bayan. Alam niyo, mahal sumingit, sa akin, walang bayan. Natagpuan ko isang surgeon ang sabi niya sa akin, Pastor, ililibre ko lahat ng gasto sa iyo. Walang professional fee at ang gamot inilista niya, ito lang ang pastor ang gagastos mo. Wow! Okay. Sa aking pagpapasalamat kayo na lamang laparoscopic ang surgery ng aking anak. Mahal ko yun. O, hindi po yung binyak, yung po ay sinundot lamang. Kita po sa camera ko nasa yung appendicitis at yun na rin po ang puputol ng appendicitis. Galing! Libre. Sabi ko, thank you, Lord. Lord, Lord. Ang aking anak, dahil libre, nagkulang sa antibiotic. Mahirap na. Lumabas ang aking anak sa Mamsi. Pagdating dito, nasakit na naman ang tiyan. Muli kong ibinalik sa Kalamba. Pagdating sa Kalamba, ako sabi, masakit. Rumirik lang mga anak kong masakit. Kita ko nilalagyan ng matatapang na antibiotic. Sabi ko, hindi pwede. Ayos sabi ng aking kapatid, Testa, dalhin mo na sa Makati Med. Makati Med. Isang kurdoy na kagaya mo. Dating mayaman o dating magandang buhay, ngayon mahirap. Dinala ko sa Makati Med. Kaskas ang credit card. Pagkakaskas ng credit card, pasok na yun. Paliwanag ng doktor, Pastor, Sir, ang anak ko ay ganito. Wala niyang tenderness at tiyan. Malaki ang infeksyon, ganito ganyan. Lumabas ang pinsa ni Mama. Ako'y may kaibigan dito. Kinakailangan daw ito ng CT scan. Ang 25,000. Ang isang batang pinsa ni Mama na walang kakwinta-kwintang bata ay may kakilala na ako dito. Sino? Hinanak, lumabas ang bata, walang itsura. Bubugoy-bugoy. Ako po ay nasa radiology department ng Makati Med. Bibigyan po namin kayo ng 50% discount. 50% discount na naman. Nang kinakausap ng doktor ng Makati Med, sabi, sino ka ba? Ako po ay nagtatrabaho doon sa outpatient ng laboratory, ganito, ganyan. Hindi siya paniwala. Sino ang niyang doktor na babasa? Ang sabi ng bata, kung gusto mo ninyo si doktor ganito ay dadating kahit anong oras, titigsan po siya. Wow! Ang doktor na sinasabi ng batang ito ay the first doctor who can read CT scan in the Philippines. Ang sabi ng bata ay anytime po, pag tiniksan ko si Sir, darating. Sabi ko, bakit ganito ah? Kaya doon na po namin isi-CT scan dahil 50% discount. Oh, 50% discount. Okay. Na-CT scan, dumating ang doktor. Paliwanag sa akin ko, malaki na po ang infeksyon. Sana po naman ay madala ng antibiotic. Kapag ka po yan ay hindi nadala ngayon, bukas po ay pupupirahan ng anak.
Sa confinement sa medical center, nakikita ko ang pag-ibig ng aking anak. Napakasaklap sa isang magulang na makita ng iyong anak ay nakakibig. Hindi na bali ng magulang ang umibig, ang anak ay ninigig. Pero kapag ang anak ang umibig, tiyak na magulang hindi makakasig. Samantalang kami mag-asawa ay nasa tabi ng aming anak, aking naalala, my God can make miracles. My God formed me and chose me. I know Him very well. He gave me a lot of chances in life. Dati ako'y pobre, working student. Ngayon, gwapong-gwapo. Hindi na ang working student. Dati ako'y magsasaka. Ang sinila sa iputol. Ngayon ay, babae, may sapatos na. Dati ang ulam-ulam mo ay tuyo. Ngayon, kahit anong iulam pwede. Oo, sabi ko, Ma, tayo manalangin. Nawakan ko ang aking anak at sabi ko, minsan pa po, abutin mo ang aking anak. Wala po akong alam na ipapahin sa ospital eh. Pero yung pagpapagaling ay ako inaasa. Habang aking pinumulay ang panalangin, huy! Mga kapatid, kung kayo nananalangin, hindi ninyo ramdam na natalab. Wala yan. Dapat ay ramdam ninyo na natalab. Nang ramdam ko, ito na, tinamaan naman ako. Panginoon, sa oras na ito, hinihiling ko ang iyong kamay ay kapitan mo nga na pagalingin mo siya. May ramdam na ramdam ko, may power ito. Maya-maya ay, ang ngibig ng aking anak ay napalitan ng pagkakatulog. Tinawag ay dumating ang kanyang espesyalista nito. Ang sabi siya, hindi na po namin umupirahan. Nagbabalik na po ang kanyang bituka. Wow! Amen! Praise the Lord! Brethren, at this moment, I'm proclaiming to you, we as chosen people, lahing hirang, mga harang pagkasasagote, bansang banal, bagong pag-aaral sa sarili ng Diyos, mabuhay tayo na may karangalan ng Panginoon, ihanap natin ang ating Panginoon, at wala tayong kalulugihan. Hindi tayo magsisi. Nais kong sabihin ito sa inyo mga minamahal mga kapatid. Palibhasa si David, mula sa kanyang pagkabatay na buhay at nasanay, ayon sa aral ng Panginoon, hindi niya kalilimutan. Pagkatapos pumuntan na siya ng damit kawal, oh no, it's not my practice. Alam nyo, sa panahon ngayon, bawal magsabi ng totoo. Tama? Sige, magsabi kayo ng totoo, kaya nasa pangalit. But I'm not afraid to tell the truth, because Jesus is the truth. The way, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Kapag tayo natutong hindi masabi ng tama, hindi natin makikita ang punto. Last na sinabi ni David, in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, umaharap ako sa iyong lahat. Maaaring sa aking testimony ngayong umaga, sa aking dinalang sermon sa inyo ngayong umaga, maaaring nasaktan ko ang iyong puso. Papaghilumin nawa ng banal na Espiritu. Huwag tayo matakot. Huwag tayo mag-alala sapagkat ang Panginoon natin ay makapangyarihan. Jesus is my captain. I will not be moved. Sa landas ng buhay, ang sabi nga doon sa awit, sa paglalakbay ko, sa landas ng buhay, O Diyos ako'y patnubayan, pagkat di ko alam aking daranan, kaya't ako'y alalayan. Hindi ang nais ko, kundi kalooban mo, ang susundin sa paglalakbay ko. Ikaw ang pipili ng daranan ko at pasasakop sa iyo. Mga minamahal mga kapatid, don't be afraid of what tomorrow brings, but be afraid when Jesus comes and you found yourself lost. Sa tanghaling ito, wala tayong katatakutan
sapagkat ang Panginoon ang ating pastor. Akayin naman tayo sa gawang kabanalan at laging bigyang kapurihan ng Panginoon sapagkat siya ang dakilang pastor na tumawag sa atin at pinili tayo bilang kanyang mga anak. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ito ang ating dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.